practice na sa mga korte na kung ang kaso ay patungkol sa tax evasion, tax fraud, basta patungkol sa tax, pwede mo yang i-open. Court order. So, yun, mga clear, maliwanag tayo kasi ito, point dito ay pagtibayin lang, pagtibayin yung kaso. Kasi meron na silang allegations. Meron silang ultimate facts. Diba? May ultimate facts sila about the unexplained wealth. Kasi nga hindi tumugma, diba? Hindi tumutugma yung mga wealth niya, yung social end niya sa parang kita niya sa income nila. So, di ba, nandun na yung allegation eh. Hindi tumutugma yung income ni VP Sara. Ha? Yung income ni VP Sara, hindi tumutugma doon sa naka-report sa SALN. Since hindi siya nagtutugma dahil public officer siya, ang presumption ay meron kang unexplained wealth. Hindi nagtutugma eh. Okay? So, paano ngayon? Di ba? Paano ito ngayon dapat patunayan ni VP Sara? Sana, no? Ang depensa niya, siya yung magpo-produce ng lahat ng income nila. Ito income namin, no? Ito, halimbawa, si Senator Lacson, pinakita niya, meron siyang record sa BIR na bayad siya ng tax patungkol sa kanilang komisyon. So, income yon, malinis na income yon, mga ka-clear. Diba? So, kung meron ng allegation na hindi nagtutugma yung income mo, sa SALN mo, diba? Halimbawa, ikaw yung vice president, ito lang yung income mo. Diba? Ito lang yung income mo eh. Alam mo naman kung magkano yung income ng isang vice president, alam mo yung income ng isang mayor. Pero bakit ganito kalaki yung properties mo? Diba? Paano yung nakuha? Ngayon, syempre sinasabi ni VP Sara sa interview, malaki yung kita ng asawa ko eh. Yan, di ba? Yun eh. Nakita ko sa interview na malaki daw ang income ng asawa niya at may utang pa yung isang congresswoman sa halagang 9 million. Pero later, bumaba ng 8 million. Di ba? So, tignan niyo mga kaklira. Kung isang kaso yon at ganun kalaki ang singil ng asawa niya, okay lang sila yumaman. Kasi ibig sabihin, marami ng kliyente na ganun kalaki magbayad. Ang tanong, di ba? Totoo bang yan yung income ng law office ng asawa mo? Diba? Kung yan yung totoong income ng law office ng asawa mo, patunayan nyo. Yun yun. Kasi ikaw yung public servant. Kumbaga, yung burden of proof ay na-shift sa'yo dahil nga hindi nagtutugma. Kuha nyo, hindi kasi nagtutugma yung mga records. Since hindi nagtugma, ang presumption is, explain mo, bakit lumaki yung pera mo ng ganito? So, paano mo ito mapapatunayan? We need the bank records. We need the SALN. We need the BIR records.